To, Wish daming, natin yan, ASEC, di ba, daming no? pinantayan to, Oo ang naman. Department of Health. Wala pang Oo. pahinga yan. Wala pa. Ito na, Oo, oo. yan. Binigyan nyo kasi ng trabaho eh. Sabi ng wag magpaputok, ayun, tuloy, paputok pa rin. O yan, Oo. nagbibilang tuloy si ASEC. Nasa linya po natin sa Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. ASEC, magandang umaga at Happy New Year Happy po. New Year, Ano? Asek. Good morning. Happy New Year, Double Weng. Magandang umaga sa lahat ng kapuso. Ito yung mga bilangan na ang hirap gawin. Ayaw kong gawin, pero sige, Diba? go lang. Diba? Oo, totoo, ASEC. Oo. Yung latest kahapon, na parang napanood ko sa news, parang umabot na ba tayo sa 500 talaga ng bilang ng mga naputukan? Ang numero po, hindi pa namin masabing eksakto. Pero Opo. tama yung sinabi mo, Miss Wenga. Mukhang lalampas tayo ng 500. Oh. Kasi ang proseso, di ba yung 235 po, yung aming na itala. Hanggang December, January 1. January 1 na, Yes. 235. Tapos as predicted, meron hong mga late reports. Nakakita ho kami nung nag-report back sa amin yung aming mga epidemiologist. Ang sinasabi nila, merong mga 300 plus na undergoing verification. Ibig sabihin po, titingnan yung detalye saan nanggaling to kasi naka-computerize po yung listahan na yan. Parang sabihin na natin COMELEC, tinitingnan ho yung mga boto, parang ito ba ay pumasok ng tama, ito ba ay baka hindi talaga siya fireworks. Tapos ngayong umaga natin malalaman in a few hours yung ating number. Para bang tuwing bagyo, tapos kung may mga casualty, O may talaka. ay kinukompir muna. Ito ba'y dala ng nabaha ba to dahil ang kamatayan niya dahil sa ninang Kung baha, connected di ba? talaga sa Oo. paputok. Ito lang, ASEC, pag pumalo ng 500, lalagpas Opo. tayo doon sa data ng 2024. O, hindi Yan naman. po ang inaantay natin, no? Kasi Miss Weng, Sir Weng, ang pwede kong sabihin, yung number natin noong 2024, ito yung parang number to compare with ay 803. Yun. So Oo. titingnan natin, no? Ngayon ayoko sana sabihin kasi baka mami, di mas mababa pa rin kung 500 more or less. Oo. So umaasa tayo na ganun yung mangyayari, pero hanggat hindi natin nakikita yung numbers, plus maaari kasing may mga for validation pa na pumasok kaninang madaling araw. So sana hindi na umabot nung 803 nung last year. Parang, Last year, 803 pala tayo ng 2024. lagpas pala dun sa nakita ko 771 Oo. na bilang Opo. 803 pala last Oo. year. Oo. Pero ASEC, doon sa Yes. datos natin ngayon, yung mga pumasok na po at confirmed cases, ano yung pinakamalalang tama? Yung mga meron tayong yung mga of course meron tayo yung namatay, kawawa naman yung sa Tondo, alam Oo, nating lahat yes. niyan, no, yung 12 years old. Pero kung hindi po bibilangin yung namatay, meron po tayong stray bullet injury. Yan po yung confirmed rin na wala naman tayong fireworks ingestion, na mabuti na lang wala tayong Watusi ingestion. Yun na po yung so far. Ang pinapahingi po namin ngayon yung detalye kung ano yung mga edad ng mga amputation. Inaabangan rin natin yan yung mga detalye. Kasi consistent pa rin Karamihan ng mga natamaan, naputukan, minor de edad, meron pa umaabot as low as I think baby Yun yung nabalitaan anecdotal. Pero vini-verify yun. Ang sure ako merong pinakabatang amputation 6 years old yata Grabe, no? So, hindi pa ba 6 tayo years nadadala old? sa gano'n? Oo. Yung mga nabibiktima ho, kung meron man ng mga, kunyari, na nadaplisan, dala ng mga improvised na gawain, yung boga, kasama ho yun sa ibibilang rin? Opo, binibilang namin yan, Sir Weng, dahil yan po, sinisindihan pa rin naman yung boga kahit na sabihin na walang pulbura yan, sumasabog pa rin. Meron pa rin siyang combustible component. So kung tutuusin, pag sinabing fireworks, may apoy pa rin tayong ginagamit, sumasabog pa rin yan. At saka pwede pang pagmula niya ng tetano, kaya nang nabanggit nyo, di ba? Kahit yung mga nasusugatan, dala ho ng improvised Opo, kasi na gamit. yung tetano, hindi dun sa pulbura mismo nang gagaling. Yung tetano, kahit na anong sabihin na nating sugat na madumi, ay pwedeng dumaan din yung mikrobyo. Kung gumagamit ka kasi ng boga, malamang sa malamang nasa gitna ka ng daan, at ano pa ang mga pinaghahawakan, at pag sumabog at nahiwaan yung ating balat, dun papasok yung mikrobyo. Yung mga biktima ho ng open muffler, minsan may mga nagliyab may nakita akong video, nagliyab yung motor, dala ho ng kakarevolusyon niya. Yun ang pampaingay nila sa pagsalubong sa bagong taon, Asek.
Yung open muffler, parang more or less bagong ano yan, no? Bago Bagong eh. phenomenon Oo. ngayon. Ngayon yata sumikat ng ganun kalakas, literal na malakas. Tama po, pwedeng burns yung makuha natin sunog. Mm. Although hindi pa kami nakakita sa talaan, no? Kasi baka yan, interestingly, baka hindi binibilang as Mm. firework. Kasi technically, ano yan eh, paingay yan eh, hindi siya sumasabog. Pero nakatingin ho tayo dun sa aspeto na masyadong malakas. Meron tayong ginagamit na decibels, yung kung Mm. gaano kalakas. Alam po nang nga yan, alam natin sa radyo yan, di ba, kung gaano kalakas, Yes po. yung mga monitor sa tenga natin, may Mm-mm. mga safe levels yan eh. Kapag lumampas ka ng a certain cut-off, something like yun yung dahilan kung ba't yung LTO mahigpit sa mga muffler eh. Kasi Mm. pag lumampas ka, nakalimutan ko yung numero, dun sa cut-off na yun, nakakabingi. Literal na nakakabingi. Mm-mm. At baka yun yung kailangan natin bantayan moving forward. Opo. Linawin ko lang, Asek, ang nasawi natin ay yung 12 taong gulang na bata doon sa Tondo, plus yung 2 bata doon sa Pangasinan, no, may sumabog yung bahay na imbakan ng paputok. Yun pa lang ang confirmed Yung- cases po natin ng death due to paputok. Yes, yes. Yung 2 bata sa Pangasinan, Mm-mm. most likely kasama dun sa for validation. So hindi po tinatatwa ng DOH na nangyari yun. Kaya lang po Mm-mm. namin sinasabing for validation kasi yung mga detalye kinukuha. Aha. So yung sa Tondo, pumasok na ho yung detalye. Details, Tapos yung oo. 2 Pangasinan, I think inaantay nilang po. Dahil pag ganun po, kung yari, nakakaawa naman, dead on arrival, hindi siya dumaan dun sa ospital. Mm-mm. So umaasa kami sa PNP. Dumarating naman yung datos mula sa kanila. Para Sa malaman stray ang bullet, wala cause. tayong naitala po na nasawi. Isa po, merong isa na confirmed. Yun yung I think bago pa magbagong taon meron pong isa eh. Pero meron pa tayong pending validation na 5. Mhm. Yung huling listahan nakita ko kasi total of 6, tapos yung 1 yung confirmed, Mm-mm. 5 pending validation. Ano po yun na death due to stray bullet o na tinamaan lang ng stray bullet, ligaw na bala? Death po due to stray bullet. So Alright. tawag namin doon SBI, Oo. stray bullet injury. Okay, stray bullet injury. Medyo malala yun kung ma-confirm yung 6, Asek. Masyadong mabigat yung Opo. data. Yun nga po eh, nakikita natin na maski ang ating PNP, sabi nga nila, medyo nag-share na kami dun sa analysis. Generally, mukhang mas mababa yung bilang pero parang bang mas intense yung Oo. mga sugat. Mm-mm. Siguro hindi natin yun ang ating titingnan pa na mas malalim na analysis na maganda na maaaring, again, pending confirmation, maaaring bumaba yung bilang natin kumpara sa nakaraang taon, pero parang lumalabas ngayon talaga yung mga mas pasaway na. Oo. No? At isa pang nababalitaan namin, again, eto baka mas alam sa mga discussion, nag-monitoring kami sa media, para bang yung sales ng pailaw mas dumami kaysa sa yung Yes. paputok. Opo. Naka-monitor ako ng report na ganyan eh. So Kasi- maaaring nakakontribute yon na bumawas yung bilang nung nasusugatan per se, pero kung gaano kalakas ng sugat kasi nandiyan pa rin yung mga illegal na paputok, yun Yeah. yung kalaban natin talaga. Oh, may hiniwalay nyo ba? Binibilang ninyo yung mga naputulan, yung talagang kailangan mag-undergo ng surgery, Amputation, yung amputation. Yes, nakatala yun. Kasi ang hiwalayan natin ng bilang pagdating sa epekto, pwedeng may burn without amputation, may burn with amputation. Oo. Meron yung eyes, so sa mata, apektado ang mata. Tapos I think meron din yatang lungs eh. Ganun yung kumbaga nakaatado na Oo. bahagi ng katawan na naapektuhan. Ilan po yung naputulan? Yun po yung nakita kong, I think, again, hindi ko pa ma-fix yung number, parang 8 yata or 9. Ganun po yung numero nung naputulan eh. Pero ang sure ako, dun sa nakita kong initial report, puro mga bata, halos. Wala akong nakitang adult eh. Oo, So yun kanina. yung tumataginting na datos talaga eh. Parang ang mga biktima, mga bata. Oo, yun na yung nagbabala na si secretary dyan na dapat ang managot pag bata ang tinamaan, dapat Oo, magulang. magulang. And yet, ito pa rin yung datos natin, Oo. Asek. So Siguro- indikasyon Oo. na to, Asek, ha, yung polisiya yung bago na ipapatupad sana ngayong taon na kung kayo po ay naputukan Oo. dahil nga sa paputok, illegal man ho yan o legal, dahil nagpaputok ko kayo, yung premium ho na binabayaran ninyo sa ospital o sa PhilHealth, PhilHealth. dadagdagan. Oo. Yan po ang tinitingnan natin talaga as a deterrent po yan. Muli uulitin ko ulit, no, dahil alam natin na maraming makikinig at nagmamonitor. Hindi po pagbabawalan na gamutin kayo. Wala hong Wala, tanong oo. doon. Gagamutin, aalagaan dahil yan po ang universal healthcare.
Pero yun pong pasanin pagdating sa gastusin at yung gastos doon sa premium, yung hulugan na sinisingil, hindi sa ospital, kundi yung kinakaltas sa sweldo natin kung tayo ay mga empleyado o kaya kung tayo man ay, ito yung mas, kaya kailangan pag-aralan sa Sir Weng tsaka Miss Weng. Kasi paano kung yung magulang ng biktima ay informal settler halimbawa hindi or miyembro. walang trabaho at Oo. subsidized no ng gobyerno. Kasi parang ang mangyayari doon, yung gobyerno ginisa sa sariling mantika. Ibig sabihin tayo rin, no? Kasi dahil pagka-subsidized siya, tayo yung naguhulog para sa kanyang premium. Lahat tayo ambag-ambagan. Sinabi na natin through our government na wag hayaang humawak ng paputok yung bata, nangyari pa rin. Ang tanong, paano yung para bang deterrent para hindi na maulit? So yun lang, paano natin, Yes. paano pagbabayarin yung mga hindi covered. Covered naman lahat. Pero hindi sila Universal healthcare naghuhulog. kasi, oo. Subsidized, di ba? Tsaka nagulat ako, Oo, yung mga Asek, subsidized. doon sa datos ng Department of Health na ang dami ng bilang ng mga na-aksidente nitong holiday Yun, season. nai-report din. Oo. Natakot ako doon, parang ang Ah, lakas ng kaba ko doon, Asek. Parang di talaga ligtas ang lansangan natin. Plus, irresponsible ka sa sarili mo eh. Yun Kung din, yun nagmaneho din. ka ng lasing ka, Oo, hindi ka oo. gumamit ng helmet. Di ba, Asek? Yes, yung 1,113, kung di ako Oo, nagkakamali, yes, yun yung opo. binabanggit mo, Miss Weng, no? Mas mataas yan ng 80+%, kung di ako nagkakamali. Dahil, in fact, dun sa parang virtual press room namin, may isang reporter na nagtanong, kino-confirm, tama ho ba yung nabasa namin na 80+% higher than last year? Tapos kami rin, nag-check kami sa datos at yun nga, mas mataas. Karamihan, yung trend na established na eh. Hindi gumagamit ng safety devices, hindi nag-helmet o kaya hindi nag-seatbelt kung kotse man. At merong mga 12-13% na nakainom. Tapos ang karamihan, mga 15 to 29 years old na lalaki. So, eto ngayon, parang mapapaisip ka, bakit kaya? Meron bang para bang mas maraming bimahe o yung kondisyon nung kalye o talagang mas naging pasaway lang at uminom o kaya hindi nag-helmet? Yan yung mga kailangan tignan. At di hamak na mas marami yan kumpara dun sa ating mga naputukan. At Parang ano to, is di hamak parang- na talagang pasaway lang ho talaga yung ilan. Yan ang Oo. sasabihin ko, parang indikasyon na marami yung pasaway, Asak, hindi nadadala. Ano po, Oo. kahit anong paalala natin talaga sa kanila. So yung ganyan, Asek, kasama rin ho yan. Di ba parang napag-usapan yan, pag kayo pa yung aksidente, kayo may sala ho doon dahil pasaway ho kayo, hindi kayo nag-helmet, at kayo ho'y kamote, ay may kahit paano, ano ba, sisingilin ho sila pag sila yung magpagamot sa pampubliko mang ospital kahit sinasabing libre. Parang ganyan po yung pinag-aaralan, pero again, hindi sa babawalang gamutin. Tama, Actually, hindi naman. maaaring libre pa yung makuha niya dun sa mismong punto na ginagamot siya. Pero ang bawi dito dun sa premium later Yes. on. Kasi Oo. parang ano rin naman nakikinig ang DOH, yung unang panukala noon tungkol dun sa zero balance billing na ipagkakait di umano dun sa mga ating ganyan, sa road crash injuries. Mali nga naman yon. Pero ang sabi nga ni Secretary Ted, may paraan dapat para masingil sila. Kung hindi dun sa tinatawag na point of care, which is dun sa punto na inaalagaan sila, titignan natin kung paano ginagawa sa ibang bansa na yung insurance premium. Siguro dun sa puntong yon, lahat tayo, magkakaroon tayo ng consensus na, teka muna, yung pasanin ng bawat isa ay dapat ayon sa kanyang pagsunod sa batas. Dahil yung polisiya naman, liligay yan para maprotektahan rin tayo eh. So kung di ka sumunod dun sa polisiya, kakain ka dun sa pwedeng gamitin sana para sa ibang kaso, para sa matandang inatake sa puso o kaya para sa batang naghihingalo. Correct. Tama, Pero tama. imbes na Oo. sila yung gumamit, ikaw yung gumagamit dahil pasaway ka. So Pasaway. doon tayo sa premium titingin. Yon. Oh, Alright. Nako, sige. Asek, good luck po. Pwede ka nang magpahinga ng pahinay-hinay. Bawi ka na po sa Oo. tulog, ha? Dahil meron pa tayong 356 days naman na Totoo, pag-aantay correct. para sa susunod na Countdown. Pasko. Meron pa tayong, Asek, meron pa tayong traslasyon. Meron pa tayo next week. diba? Yes, Oo, yes. Yan yan. ang susunod. Yan ang susunod. Ingat Yan. po, Asek. Maraming salamat. Salamat, Asek. Maraming salamat, Double Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso.